So, good afternoon everyone. So, this is the continuation of the discussion about extension education. So, let's continue the discussion about the principle of extension educations. So, the number 4 principle is principle of cooperation and participation. So, the participation of the people is of fundamental importance for the success of any educational endeavors. So ito naman is ang prinsipyo ng kooperasyon at partisipasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng aktibong paglahok ng mga tao sa anumang layunin ng edukasyon. So mahalaga ang kanilang partisipasyon dahil ito ay nagbibigay daan sa mas matagumpay na resulta sa anumang proyekto or inisyatiba sa edukasyon. So kapag ang mga tao ay nagsasama-sama at nagtutulong-tulungan, mas nagiging epektibo at makatarungan ng proseso ng pagkatuto at pagpapalaganap ng kaalaman. So next po is the fifth in the list, so the principle of learning by doing. So it involves use of maximum numbers of sense. Hence, it is very effective in changing behaviors. So ito naman, ang prinsipyo ng pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa or learning by doing ay tumutukoy sa aktibong paglahok ng mga mag-aral sa proseso ng pagkatuto. So sa pamamarang ito, ginagamit ang pinakamaraming pandama or sense, kaya't mas nagiging epektibo ito sa pagbabago ng pag-uugali. So sa pamamagitan ng aktual na paggawa, so natututo ang mga mag-aral sa mas malalim at praktikal na paraan na nakakatulong sa kanilang pag-unawa at pag-angkop sa mga bagong kaalaman. So number 6 is adaptability principle in the use of extension teaching methods. So the use of teaching methods must have flexibility to be adapted to the members of the community who differ in age, education, economic status, sex, and proneness to change, and etc. So ito naman is ang prinsipyo ng adaptabilidad sa paggamit ng mga paraan ng pagkatuto sa extension ay nangangahulugan ng mga pamaraan ng pagtuturo ay dapat magkaroon ng kakayang mag-adjust at maging flexible upang umangkop sa mga miyembro ng komunidad na may iba't ibang edad, antas ng edukasyon at katayuang pang-ekonomiya and kasarian at kakayahan sa pagtanggap ng pagbabago. So sa ganitong paraan ay mas nagiging epektibo ang pagtuturo sa iba't ibang sektor ng komunidad. So number 7 principle is the principle of leadership. So the involvement of the leader in extension programs is the one single factors that determine the success or failure of those programs. So ito naman isang prinsipyo ng pamumuno ay nagsasaad na ang partisipasyon ng mga leader sa extension programs ang pangunahing salik na nagtatakda ng tagumpay o kabiguan ng mga programang ito. So kung ang mga leader ay aktibong kasali at nagbibigay ng tamang gabay, so mas mataas ang tsansa na magtatagumpay ang mga sinagawang programa. And principle number 8 is whole family principle. So the family is the one unit of any society, create mutual understanding, aids in money management, balance farm and family needs, educates the younger members, assure family service to the community and society. So ito naman is ang prinsipyo ng buong pamilya ay nagsasaad na ang pamilya ay ang pangunahing unit ng lipunan at malaga ang paglahok ng bawat isa sa mga desisyon at gawain ng pamilya. So sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mas malalim na pagkakaunawaan at pagtutulungan sa loob ng pamilya and tinutulungan ito ang pamilya sa pamamahalaan ng kanilang pera, balansing pagtugon sa mga pangailangan ng sakaan at
ng bawat miyembro ng pamilya. Gayon din ang pamilya ay may papel sa edukasyon ng mga kabataan at nagbibigay ng mga serbisyo sa komunidad at nakikinabang din ang buong lipunan. So next is the principle number 9. So principle of satisfactions. So unless they are satisfied with the end of product of any programs, it is not going to be able to run. So ito naman is ang prinsipyo ng kasiyahan ay nagpapakita na hindi magiging matagumpay ang isang programa kung hindi nasisiyahan ng mga kalahok sa resulta o produkto nito. So kapag ang mga tao ay hindi nakakakita ng halaga or benepisyo sa programa is hindi sila magiging motivated na magpatuloy o makilahok. So kahit hindi ito magiging sustainable, and mahalaga ang kasiyahan ng mga kalahok para matiyak ang kanilang tagumpay at pagpapatuloy ng anumang programa. So next is, let's discuss the importance of extensions. So the first one is extension lays emphasis on how to teach instead of what to teach, so that the people can be encouraged to adapt to new research techniques easily. So ito naman is, ang extension ay nagbibigay din sa kung paano magturo kaysa kung ano ang ituturo upang matulungan ang mga tao na matutunan ang mga tamang pamamaraan sa pagtuturo at pagkatuto. So sa halip na nakatutok lamang sila sa partikular na impormasyon, so itinuturo ng extension kung paano gamitin ang mga bagong teknik at estratehiya tulad ng sa pananaliksik. So sa ganitong paraan is mas madali nilang ma-adapt ang mga makabagong ideya at patuloy na mag-apply ng mga bagong kaalaman sa kanilang trabaho at komunidad. And next is, the discipline of extension education is to generate knowledge. So ito naman is, ang disiplina ng extension education ay nakatutok sa pagbuo ng kaalaman. So layunin nito na magsagawa ng mga programa at aktibidad na magpapalawak ng kaalaman ng mga tao upang matulungan silang makapag-adapt ng mga makabagong at epektibong pamaraan sa kanilang buhay at trabaho. So sa pamamagitan ng extension education is nakakapaghatid ng mga bagong ideya at teknolohiya sa komunidad upang mapaunlad ang kanilang kasanayan at pag-unawa. And next is, it also has to take into account the various problem emerging at the social level due to implementation of developmental programs. So ito naman is kasama sa extension education ang pagtukoy at pagsasaalang-alang ng mga problema na lumilitaw sa antas ng lipunan dulot ng pagpapaunlad ng mga programa pangkaunlaran. So mahalaga itong bahagi ng disiplina upang matukoy ang mga epekto ng mga proyekto at matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng komunidad upang matiyak na ang mga programa ay magiging epektibo at makikinabang ang lahat ng sektor ng lipunan. So next is, extension education is primarily for the rural development. So ang extension education ay isang programa na nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa mga kanayunan. So layunin itong magbigay ng kaalaman at kasanayan sa mga magsasaka, komunidad at iba pang sektor sa pamamagitan ng mga pagsasanay, seminar at ang mga proyektong pang-edukasyon upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. And next is, it
main objective is to bring necessary change in the belief or view of people. So ito naman isang pangunahing layunin ng extension education ay magdulot ng kinakailangan na pagbabago sa mga paniniwala at mga pananaw ng mga tao. So nilalayon nitong baguhin ang kanilang mga opinion at attitude upang mas maging bukas sila sa mga bagong ideya, teknolohiya at pamaraan ng pagkakatulong para na makakatulong sa kanilang personal na pag-unlad at sa kanilang komunidad. So next is it utilized to make specific methods available to the rural people so that they can raise their agricultural production and their standard way of living. So ito naman is ang layunin ng programang ito ay magbigay ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa mga tao sa kanayunan upang matulungan silang mapabuti ang kanilang produksyon sa agrikultura. So, sa pamamagitan nito, inaasahan na tataas ang kanilang ani at magkakaroon sila ng mas magandang kalagayan sa buhay, kabilang ng mas mataas na kita at mas maayos na pamumuhay. Next is extension education play a major role in bringing desirable change to people. Ito naman is extension education ay may malaking papel sa pagpapasimula ng mga nais na pagbabago sa mga tao. So ito ay tumutok sa pagtuturo at pagpapalaganap ng mga bagong kaalaman at kasanayan na magdudulot ng positibong epekto sa kanilang buhay, komunidad at kabuhayan. So that's all about in extension educations, and thank you.